Magandang araw mga kaibigan at sa pagkakataong ito may tampok po akong video sa inyo na nangyari po sa mga nakaraan pong session ng punto por punto kung saan may nagtanong sa amin bakit daw hindi kumukonsulta si Father Darwin Alvin Gitamundok. Ngayon ang tanong dito, tama ba sa isang exorcist na kumonsulta sa isang apologist ng may kinalaman sa mystical phenomenon? Karapat-dapat ba ang isang exorcist magkonsulta sa isang apologist about spiritual phenomenon? Na nakakainti dyan, para lang yung teacher na kukonsulta sa estudyante. O di kaya, teacher, kumukonsulta sa albularyo. Okay. So, ating panoorin ang episode na ito mga kaibigan. Pero General, may isa pa dito. Okay lang po ba? Kasi para to sa punto daw eh. Sige, sige. Ano yan? Tanong niya dito ni Igot, dito po sa aking YouTube channel. Sabi niya, tanong po, ba't parang di nagkakaintindihan ang punto por punto at Alvin Gitamundok? Pakiayos po. Baka sabihin naman ng balik Islam na nagkawindang-windang tayong Katoliko. Okay. Pakisagot po. Yan ang bunga ng kanyang intensyon para mapansin siya. Actually, wala namang problema sa atin sa punto por punto. Ang gusto niya lang kasi is bigyan siya ng pansin. Gaya na lang halimbawa, sinabi niya na Father Darwin should consult Alvin Gitamundok. Consult saan? Consult doon sa kanyang sinasabi na Gnosticism, Gnostic daw yung tinuturo ni Father Darwin about third eye. Hindi Gnostic yun. Bakit? Unang-una, yung kanyang batayan na aklat na ginamit niya, Pandemonium Engine, sulat yun ni Thomas Horn. Si Thomas Horn, isa yan sa mga naglimbag ng aklat na The Final Pope. Ang kanyang aklat na The Final Pope is nagsasabi doon na ang Pope na susunod kay Pope Benedict XVI is a false prophet. So sa madaling salita, yung Thomas Horn na pinagbabatayan ni Alvin Gitamundok as na mali kami, mali ang turo namin, galing sa isang sulpot. So pinamamalian ni Alvin Gitamundok ang tinuturo namin sa pamamagitan ng paggamit ng aklat ng isang sulpot. Yon. Sabi niya, kasinungalingan daw na ang demonyo ay merong gender gaya ng lalaki, babae. Ang tinutukoy niya doon, yung incubus at succubus. Paano ngayon? Talaga meron talaga na biktima. Halimbawa, yung mga babae na nagkakaroon na nililigawan ng mga engkanto. Malamang hindi siya niniwala sa mga engkanto, pero yung engkanto na nililigaw sa babae, hindi naman yun mga engkanto na sa imahe ng babae. Sa imahe ng lalaki yon, incubus yon. Yung namang lalaki naman na napupusuan ng mga engkanto na magandang gaya nung yung aming sakristan mayor na may shota siyang engkanto na pangalan ay Ellen. Napakaganda, sabi niya si Ellen is mas maganda pa siya 7 times kay Liza Soberano based sa kanyang pagkakilala kay Ellen. Yung engkanto na papita sa kanya, nasaan yung babae yun? Mas maganda pa nga raw kay Liza Soberano. Ang tawag naman doon, succubus. Ngayon, sino si Alvin Gitamundok para pamalian ng mga na-experience ng mga taong yan? Inaalala nyo yung sa GMA, yung Pinoy Exorcist na KMJS Pinoy Exorcist, na isang babae na nagkaroon siya ng syota sa panaginip, ang kanyang nobyo sa panaginip, ang pangalan ay Rocky Arubia. Nasa imahe ng lalaki 'yon. Ang tawag naman doon, incubus. Sabi ni Alvin Gitamundok, weirdong doktrina 'yan. Demonyo, may gender, lalaki, babae. Ayun ang nakita ng mga biktim eh. Alang nga sabihin niya, nagsisinungaling yung mga biktima. Gusto lang niyang mapansin. Yun lamang po. Gusto lang niyang mapansin.
Wala kaming problema sa kapwa Katoliko. Yung aming tinuturo, alam nyo naman na aming tinuturo ay galing sa handbook ni Father Sikia. O, sino ba si Father Sikia? Okay, pakita natin kung sino si Father Sikia. Papakita ko sa inyo kung sino si Father Sikia na aming pinagbabatayan. Mas maganda kasi na tumingin-tingin din tayo. Sino ba si Father Sikia na pinagbabatayan namin? Ano okay, so mas maganda to na silipin ko muna kahit saglit. Yan. Sino ba si Father Sikia? Eto. Father Sikia. Oh, Sikia was ordained a priest in the year 2000. He would be granted faculty by Bishop Teodoro Buhain at practiced exorcism in 2003 when he was still a newly assigned priest at the Quiapo Church in Manila. He was hesitant at first due to his past experiences and wanted to quit within the first 2 years. He was then the only exorcist in the Philippines. He would read a publication by Vatican Chief Exorcist Gabriel Amorth, which led him to start attending courses on exorcism in Rome since 2008. Sabihin, since 2008, itong si Father Sikia ay doon na nag-aaral ng exorcism sa Roma, sa Vatican mismo. O ngayon, kung sa Vatican mismo, sa Roma mismo nag-aaral si Father Sikia, lahat ng mga tinuturo ni Father Sikia, galing yun sa Vatican, turo yun ng Vatican sa kanya, na siya naman pinag-aaralan namin at tinuturo sa mga tao. Sabi ni Alvin Gitamundok, weirdong doktrina. Puntahan niya ang Vatican, doon siya magreklamo sa Santo Papa. Wala siyang ibang intensyon, kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag niyo nang panoorin yung live niya. Sa live na ito, I discourage you all to watch Alvin Gitamundok's live program. Wala siyang ibang ginawa kundi umatake ng kapwa Katoliko niya. Magdudulot lang yan sa inyo ng kalituhan. Tignan mo, yung nagtanong, nalito na. Di ba? Nalito na yung nagtanong. Dahil pinababayaan lang natin. Nalito na. Sino ba talaga totoo? Nasasabi totoo? Si Alvin Gitamundok o ang punto por punto? Ang punto por punto nakabate sa aklat ni Father Jose Sikia. Si Father Jose Sikia, trained by Vatican Rome. Si Alvin Gitamundok ba? Trained ba ng Vatican Rome yan? Hindi. Diyan lang yan nagsimula sa sa CFD Cebu gusto lang niya maging top, on the top, kaya siya you have to consult Alvin Gitamundok. Bakit? Kasinungalingan ang demonyo, may gender, lalaki, babae, may nakakita Sabihin mo, nasisinungaling sila dahil ikaw nasasabi ang totoo? Huwag naman ganyan. Kung sino naka-experience siya ang mas nakakaalam. Hindi nga siya nakakakita. Bro, dagdag natin, ang kaparang doktor yan, may specialty, no? Ang mga pari po, may mga specialize yan. Kapag doktor ka, may tinatawag na heart specialist, may tinatawag na eye doctor, may tinatawag na heart surgeon, no? Hindi ka pwede mag-opera ng heart kung specialize ka lang sa sa mata. So may specialty po yan. May tinatawag na priest na canon lawyer. They specialize in code of canon law. Hindi pwedeng kahit sinong priest mag-canon lawyer, hindi pwede yun. So ganun din sa exorcist priest. Hindi pwedeng lahat maging exorcist priest. When you said exorcist priest, specialize sila dun sa mga tinatawag nating spiritual, yung mga fenomeno na yan, spiritual warfare, na may mga special silang mga pag-aaral po, no? So ang nangyari lang po, nasobrahan na si Brother Alvin po kasi apologist. So ang specialty nga apologetic. What is apologetic? Yun ay kung paano magtanggol. He is not exorcist priest, so the authority is not him, it's not from him. So wala siyang karapatan po magsabi about dun sa specialized ng isang pare. Father Darwin is specialized in being exorcist priest. Pinag-aralan nila ay galing kay Father Sikia, and Father Sikia, siya po ay specialty niya talaga exorcism, galing mismo sa Rome. So ang pag nagsasalita hindi exorcist priest at nagsasabi siyang mali ang exorcist priest,
Nako, umalis na kayo, matakot na kayo, huwag nyo nang pakinggan because Brother Alvin, very good siya sa apologetics lang. Hindi niya po linya yon, mas makinig tayo dun sa mismong specialized, na may specialized. Ha? Special ni Father Darwin, maliban sa pagkapare, exorcist priest siya, mas siyang paniwalaan po kaysa kay Brother Alvin po. Yun lang po, salamat. At saka ito pa, yan o, tingnan nyo sa ito ha. He would also become the chief exorcist of the Archdiocese of Manila Office of Exorcism. Si Father Sikia na pinagbabatayan natin is ang chief exorcist ng Archdiocese of Manila. Sasabihin ni Alvin Gitamundok na weirdong doktrina? Sino siya para sabihin yan? Archdiocese of Manila Office of Exorcism is part of the Lay Formation Center of the San Carlos Pastoral Formation Complex in Makati, which was founded in 2006. Sikia and his team would diagnose exorcisms in Latin. He believes that people who are experiencing spiritual, emotional, or familial relational crisis are vulnerable to demonic possessions. Sikia had advised caution regarding the use of social media in the internet. He alleged that electronic gadgets have been used by the devil in actual exorcism rites. With encouragement from Cardinal Luis Antonio Tagle. Tandaan mo ha? Mayroon pa siyang encouragement from Cardinal Tagle. Tapos sasabihin ni Alvin Gitamundok, weirdong doktrina? Sino si Alvin Gitamundok? Para sabihing weirdong doktrina. Lahat ng yan, tinuturo ni Father Sikia na tinuro naman sa kanya doon sa Vatican at ini-encourage pa siya ni Cardinal Tagle. Sino si Alvin Gitamundok para kumontra? The Archdiocese of Manila set up the St. Michael Center for Spiritual Liberation Exorcism. Sikia, along with Manila Archbishop Cardinal Jose Advincula, led the groundbreaking ceremony in May 2022. Sino si Alvin? Ito. Sabi niya kasinungalingan daw ang third eye dahil Gnostic yan. Yung mga experience, ito, mabigay tayo ng isang experience, ito. Parinig ko sa inyo. When I was young, I think, sensitive to the spirit world. But because no one explained it to me, I thought everyone has it. I thought before it was, teka, balikan natin ang sinabi ng babae ha. Ito, nakaka-experience siya ng third eye. Sabi ni Alvin Gitamundok, kasinungalingan ang third eye, weirdong doktrina, Gnostic teaching. May nakaka-experience personal Gnostic teaching. Ang batayan niya, Pandemonium Engine by Thomas Horn. Si Thomas Horn, anti-katoliko. Kinokontra tayo ni Alvin Gitamundok gamit ang aklat ng anti-katoliko. Makikinig kayo? Gusto lang niyang mapansin. Dahil alam niyang kilalang-kilala ang ating programa, kaya siya nagpapapansin. Para dumami yung views niya kasi laos na siya. Ganon. Puro siya atake. Ayaw ng mga taong puro atake. Ito. Pakinggan ninyo ang nakaka-experience ng third eye. When I was young, I think, sensitive to the spirit world. When I was young, sabi niya, I think I was sensitive to the spirit world. Sensitive siya. Pag sinabing sensitive siya, open ang kanyang psychic ability. Yung psychic ability, ang tawag ng mga exorcist dyan ng Archdiocese of Manila Office of Exorcism, third eye. Next. But because no one explained it to me, I thought everyone has it. Because no one explained it to me, akala niya dahil wala nagpapaliwanag sa kanya, akala niya lahat ng tao merong gaya niya. Nakakakita siya Sensitive siya sa spirit world, nakakakita siya. Akala niya, dahil wala nagpapaliwanag, akala niya, siguro lahat ng tao gaya ko. Si Alvin ba sensitive sa spirit world? Lelang niya. Tuloy tayo. I thought before that it was not an attack because they don't hurt me. Although I hear them. Yan. Akala niya dati, hindi yun atake dahil though hindi naman siya sinasaktan, pero naririnig niya sila. Sometimes I wake up in the evening because of noises. Yun, minsan nagigising siya sa gabi dahil may mga ingay siyang naririnig. But that's it. And I thought it was a normal thing. Akala niya normal lang yun. It is only when I was already in
high school Yun. So, nagsimula yung kanyang mga pagdududa nung siya ay nasa high school na. when I think it's already an attack by the devil Yun. Doon niya naisip na baka inaatake na ako ng demonyo. Oh. because it disturbed my sleep, it disturbed my relationships, Oh, iniistorbo na ang kanyang pagtulog, ang kanyang mga pagkikipagrelasyon sa kanyang kapwa-tao. and also I couldn't function well because I started getting afraid of the dark. Yan, di na siya makapagkilos ng mabuti dahil nagsisimula na siyang matakot sa dilim dahil nakakakita nga. Ito yung tingnan ninyo ha. Itong nakakaranas na ito, hindi nararanasan ni Alvin Gitamundok ang nararanasan nito. Meron nga kasabihan ng mga Catholic faith defender walang karapatan ng isdang magturo sa ibon kung paano lumipad. At the same time, walang karapatan ng ibon magturo sa isda kung paano lumangoy. Kung sino ang nakaka-experience, sila ang mas nakakaalam. Si Alvin hindi naman siya nakaka-experience kaya sino siya para sabihin na weirdong doktrina yan may nakakaranas nga. O, tuloy natin. Every time the night is coming, I already have this anxiety that I would see something again or I would hear something again. Yung natatakot siya pag dumatating na yung gabi dahil nakakakita na siya, nakakarinig na naman uli siya. But it ended when I was in high school and it just returned later in my life. Yun. So talagang may nakakaranas ng third eye. Oh, ngayon sino ba naman si Alvin para kontrahin yan? Wala naman niyang experience. Oh, kaya diyan yung makikita na yung kaniyang mga tira-tira niya, ay nako, ano lang yun, gusto lang niya mapansin talaga. Wala akong ibang nakikita na reason behind. Ang sa kanya lang is mapansin siya muli dahil yung mga live niya, mga Catholic, tinitira na siya. Wala siyang pakialam sa mga comment ng Catholic sa kanya na bashing na masyado. Ang tanging natutuwa sa kanyang live, mga sulpot. Tingnan mo si Fernando Camacho. 2 sa video niya, puro si Alvin Gitamundok ang pinalabas. Then natutuwa ang mga sulpot sa kanya. Ang Katoliko na naaalibadbaran. Pero wala siyang pakialam na naaalibadbaran mga Katoliko sa kanya. Anong silbi pa nang sinasabi mong delegated ka kung ang mga Katoliko naaalibadbaran na sa'yo? No, kaya hamon ng debate, protocol ng buto por punto na huwag pumatol sa kapwa Katoliko. Yun, ang protocol ng buto por punto ng Team Maria. Yung gusto talaga niya makadebate ang Team Maria, then you have to renounce your faith in public para alam namin na kapag pinatulan ka na namin, hindi ka na Katoliko. Oh, kaya kapag Katoliko kami, patulan ka namin, claim ka Katoliko ka, yung mga Katoliko manunood sa atin, malilito na yon. Magdudulot yun ng panlalamig sa kanilang pananampalataya, alalaya sa Katoliko, sino pang naging dahilan? Di tayo. Di ba? Kaya, ano lang yan, papansin lang yan, ayaw lang niya na malamangan. Sabi nga niya, kung sa ano pa, ang punto por punto na naging frontliner ngayon, siya, bishop delegated siya, para lang siyang na naiiwan sa isang tabi. Natural. Dahil tayo sa programa natin, ang ating concern, yung ating mga viewers. Yung viewers natin ang pinakamahalaga. Binuo ang punto por punto para sa mga viewers natin, matuto sila kung paano dumipensa. Hindi binuo ang punto por punto para turuan ng mga Katolikong umatake sa kanyang kapwa Katoliko. No! Binuo ang punto por punto para dumipensa tayo kapag ang ating pananampalataya ang tinitira ng ibang sekta. Nandyan ang punto por punto. Ngayon, sa kanya, wala siyang ibang ginawa sa kanyang programa. Atake. Ginagaya naman Tito 1:16. Bakit ikaw ba si Tito? Si Tito ang inutusan doon. Sawayin mo. May kabagsikan sila. Sawayin mo. Di mo sinabing sawayin nyo. Sawayin mo. Ang sinabihan ni Pablo, si Tito, hindi si Gitamundok. Ginagamit niya sa sarili niya na ang tinuturo naman aklat ni Thomas Horn.
Sabi mo niya, nandito sa aklat, Pandemonium Engine, sa pahina 111 ba yun? 111 hanggang 113, na yung third eye ay isang Gnostic teaching. You have to consult Alvin Gitamundok. Ha? Bakit? May alam ka ba? Kukonsulta lang kami sa iyo kung may alam ka na. Pero hanggat wala ka pang alam, manigas ka dyan sa tabi. Okay? So, lipat naman ako dito sa iba na naman na, na tatanong. Si Bro Verhel. O, sa mga nakakakilala kay Alvin, ipaabot itong video kong ito. Para sabihin niya, napansin na rin siya. Finally, napansin na rin ako ng punto por punto. At sa wakas, napansin na rin nila ako. Dadami na yung mga viewers ko. Yan, paabot nyo kay Alvin yan. So ayan po, hindi nararapat sa isang exorcist na kumonsulta sa isang Catholic apologist, lalo na kung wala namang background o nalalaman sa spiritual na phenomenon. Kung wala siyang alam dyan sa mystical phenomenon, hindi siya dapat pagtanungan. Pagtatanungan ng exorcist yung mga mas nauna pa sa kanyang exorcist na mas taas ang karanasan sa exorcism and deliverance. Hindi sa Catholic apologist na wala namang alam patungkol sa exorcism and deliverance. Ito po si Jando Alabado. Maraming salamat po and bye-bye.